Buenas noches, damas y caballeros. Before we call it a night, we would just to give you an update because alam ko inaabangan nyo ito. Tapos na po natapos na po yung preliminary investigation stage ng Department of Justice sa mga kaso ni Senator Joel Villanueva. And most likely baka siya na ang susunod kakasuhan at siya na rin ang susunod na arestuhin considering that non-bailable po yung kaso ng plunder and malversation of public funds. Kaya hinahabol natin itong issue late this night dahil we started the day sa blogging about yung parang seemingly na nasa panic mode na si Joel Villanueva. At we, as you have seen in the video we played kanina, fear was written in the face of Joel Villanueva. Wala na yung pa-smile-smile niya. Pikon na siya, inaaway na niya yung media, at sarcastic na siya kung magsalita at parang galit. Kumbaga, dati mga kaibigan niya yan, mga media. Mabait yan sa media. Kasama na sa akin nung ako ay reporter ng Philippine Daily Inquirer. Pero ngayon, nabago na talaga. Yung pala, dahil na-resolve na yung kaso niya, awaiting filing na lang. Formal filing sa Office of the Ombudsman or sa mga korte sa case ng DOJ. At kung mapailan ito ipapailan ito mga kaso sa kanya, anim na kaso ito, which is up for resolution already. Kung mapailan ito sa kanya, di automatic na arestuhin na siya kasi non-bailable nga ito. Kung naglabas as soon as naglabas ng arrest warrant ng korte, so pwede na siya arestuhin. So panoorin natin itong video clip ng press conference kanina kay DOJ Prosecutor General Richard Padulyon, ukol sa update dito sa kaso ni Joel Villanueva. Hindi na yung isang kaso na pending dito sa amin where Senator Joel Villanueva is charged with malversation is already submitted for resolution. That is as far as the case which is here in the Department of Justice. I am not privy to or aware of any other case or if there are cases which are also pending before the Office of the Ombudsman. No? Kasi hindi namin alam kung ang reference is made with respect to those cases. Pero ang kaya lang namin sagutin is yung kaso na nandito sa amin. Sir, tama no, yung case ni Joel, tatlo yung case complaint na nakafile sa kanya. Yung sa tatlo na yun, nakapag-submit na siya ng counter niya? O yan, very short clip. So, but what is clear, well, the end is near na talaga kay Joel Villanueva. Sana nga maihabol yung kaso rin kay Jinggoy Estrada, pero parang binigyan ata si Jinggoy until next week pa para ma-filean yung counter affidavit niya. So at early stage pa ata yung or preliminary investigation stage pa lang yung kay Cheese Escudero. So baka matagal-tagal pa yung or susunod na yung kay Jinggoy Estrada at kay Cheese Escudero. Pero what is sure ay submitted for resolution na at kinonfirma rin ito ng DOJ spokesperson Polo Martinez na submitted for resolution na at kung na ito, kumbaga kung in our layman's term ay hinog na for filing, So pwede na ito filean nila anytime
kung natapos na sila sa mga legal procedures diyan sa Department of Justice at by this time lalo na kung makita nila na meron talagang prima facie evidence or malakas yung mga ebidensya laban kay Joel Villanueva. So let's keep our fingers crossed. So marami pwede mangyari end of this month. Ang dami nating inaabangan ha. As we vlog earlier, baka madala sa fast o fast break yung pagpa-file ng pag-endorse ng 1/3 members of the Senate dyan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And then sa September 23 rin, yung masimulan yung confirmation hearing ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. And then ito rin, possible filing of malversation of public funds na non-bailable charges laban kay Joel Villanueva at later on baka early March yung kay Jinggoy Estrada naman ha. At sana pati yung kay Chis Escudero, marami na talaga nag-aabang diyan. So let's hope for the best ha. Lalo na dito kay Joel, although tulad ng sinabi natin na noon sa previous vlogs natin, the fact na andito pa si Joel, siguro most likely tanggap na rin niya yung anong mangyayari sa kanya, pero umaasa na lang siya baka mabigyan siya ng pardon kung manalo si Sara Duterte sa 2028 elections. Pero syempre dyan big question mark pa yan, kaya nga dapat gumalaw tayo. Let's band together ha. And you can do that by liking this vlog, by sharing this vlog, para magkaisa tayo ha, to prevent kasi kung mananalo na naman yung dark forces and Sara wins the presidency, then kagaya sa nangyari sa time ni former President Benigno Aquino III, the late President Pinoy, sayang lahat yung mga anti-graft measures, anti-graft action ng reform measures ng Aquino administration, kasi pinakawalan lang ni former President Rodrigo Roa Duterte si Enrile, si Jinggoy at saka si Bong Revilla, at nakapagnakaw sila ulit. So we should put a stop to that kind of cycle na nakaw, pinapakawalan, pinapardon, binibigyan ng bail kahit wala namang bail, dinidismiss yung non-bailable cases, although tinutuloy pa rin yung mga anti-graft cases na bailable, na which was what happened kay Jinggoy at saka kay Revilla. So that's why imperative talaga na we cannot the wheels of justice cannot operate in a vacuum. In fact, the wheels of justice will be rendered useless kung ang political, if there will be a political interplay at itong mga corrupt na mga presidente will only pardon yung mga nakasuhan na at dyan siguro or nakulong na. Diyan umaasa si Joel Villanueva. Kaya hanggang ngayon, andito pa rin siya. Or malay natin, sa tingin niya, baka hindi malusutan pa niya itong kaso dahil Joel is Lord naman siya. Pero for now, let's take things one at a time. Bantayan muna natin. And we'll keep you updated dito sa kaso ni Joel Villanueva. So, yan lang muna ang quick update natin. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.